mga kasamahan kong electrician, engineers, licensed and unlicensed electrical practitioner. Welcome kayo sa aking channel. Sa video ko ngayon guys, ibabahagi ko kung paano wiringan itong ating air circuit breaker o itong ating motorized circuit breaker na compact NSX 630N. Meron tayo ditong pulley assembly at paano to wiringan. Meron tayo ditong emergency stop. Emergency stop, usually ito ginagamit to para mag-shut off yung circuit breaker natin, mawala ng supply yung ating yung under voltage release. Kinokontrol ng ating emergency stop ang isang contactor 220 volts o kahit relay ang gamitin natin, pwede. Pero sa ating sample ngayon, ating tutorial is itong magnetic contactor, dalawang indicator knob, isang fault o under fault condition, isang start light indicator. Once na nag-switch on ang circuit breaker, mag-iilaw to. Meron din tayong push button for start, push button for off circuit breaker, at meron din tayong ditong reset push button. Meron din tayong terminal block, at meron din tayong circuit breaker. Ngayon, anong nakapaloob dito sa circuit breaker na to, dito sa ating compact NSX 630N? Meron siya ditong mode. Pwede siyang manual. Once na manual, pwede mong gamitin ito lever at switch on off. Meron din siyang auto. Once na put mo ang auto, kahit anong pindot mo dito, kahit gamit mo dito lever, hindi gagana. Meron din siyang lock. Ito lock. Basta inangat mo itong lock na to, hindi gagana. Kahit anong on mo dyan, hindi gagana. Hindi rin gagana to dahil nakapress yung ating stop indicator. Sa itong kaibahan dito sa compact NSX 630N, wala siyang indicator na trip. Ang naka-indicate sa kanya once na naka-trip siya is discharge off. Yun ang naka-indicate sa kanya. Ano naman ang nilalaman nito? Ang nilalaman niya, meron niyang ito tinatawag na OP contact. Once na mag-on off, doon lang siya gagana. On off circuit breaker, naka-trip, doon siya gagana. Ito namang SD contact na to, magiging gagana lang yan once na naka-trip. Trip lang. Once na magkaroon ng fault condition, saka lang siya gagana. Ito namang SDE contact. Ito yung contact na kumukontrol sa kanyang motor at sa kanyang operational. Gagana lang to once naka-trip lang din. Ito ang kanyang mga contact. Ito ang B4, B2, A4, A2, L1, saka A1. Itong B4, ito yung supply ng motor natin, ng compact NSX. Yung motor sa loob niya. May motor yan sa loob. Ito naman ang kanyang under voltage release. Na once na ma-reach yung boba ang voltahe niya, mawala ng voltahe, ititrip niya ang circuit breaker. So ngayon, wiringan natin siya guys. Ito nga pala guys, mayroon tayong simpleng diagram dito na ito ang voltahe niya, circuit breaker. Nakikita nyo ito yung emergency stop. Ang emergency stop ay naka-normally close. Once na magkaroon ng supply kaagad to, isi-switch niya itong contactor na to at papaganahin niya yung UBT. Sabihin, may indication na may supply yung UBT natin at ang normal condition. Itong OP1, ito yung contact na once na mag-on off. Once na mag-on, circuit breaker, ilaw at ang normal condition. Ito, kahit mag-on off normal condition, hindi to mag-close. Hindi to gagana contact na to. Gagana lang to once na mag-trip ang circuit breaker mo, gagana to. Mag-ilaw to. Ito, mag-off to. Mamamatay ito, ilaw na to. Ilaw naman tong red na to. UBT, makikita nyo start. Ang start natin, nakakonect siya sa A2. Contact mismo ng circuit breaker natin. Itong contact na yan. Ito ang A2. Ito ang A1. Ito B4. B2. Ito line 1. Ito A1. B4 automatic, may supply na siya. Line 1.
at A1 line 2. Automatic may supply na yung ating motor. Once na start, may papasok na supply dito, line 1. Stop, may papasok naman ang supply dito. Reset, nakakunik ang reset sa normally open ng SDE. Itong SDE na to ay magko-close once na nag-trip din. Parehas siya ng SD contact. So magko-close. So once na press mo itong reset, may papasok supply dito at i-reset niya. Pero once na wala pa rin supply yung UBT mo, kahit anong press mo dito, kahit normally close pa to, hindi siya magno-normal operation or hindi siya babalik sa normal dahil ang UBT mo ay supply at ititrip pa rin niya yung circuit breaker mo. To stop, start. So simulan natin ang pag-wiring. Lagi ako nag-start mag-wiring guys sa line 1. Lahat ng line 1, kung makikita nyo, lahat ng line 1 agad ng wire yan. Dito tayo lagi magsimula. Pag mag-wiring ka, unahin mo kagad ang line, yung line 2 nya, para di ka na malito. Sunod, ito na lang ang gagawin mo. So simulan natin ang pag-wiring. Sa line 1 muna tayo. Nalagay ko na yung line 1 ng emergency stop, OP, yung kanyang relay, yung OP contact ng ating circuit breaker, SD contact, at yung ito yung contactor. Lagyan ko na rin yung contactor na para sa under voltage relay o under voltage release. SD contact, lagay ko lang siya sa terminal, lagay ko lang siya sa terminal block para once na last circuit breaker kukunin ko hanggang dito. Pati mga ito na lang SD contact ang wala. SD contact, OP contact, pati itong papunta sa breaker. Yan, wala pa yan. Kasi hanggang dito pa lang tayo. So ito nilagyan ko na connection yan.
So ayan guys, natapos ko na yung pagkabit, pag-wiring. Kita nyo ang kanyang emergency stop, kanyang indicator light na start or naka-run, ang fault indicator light, start push button, stop push button, saka yung reset. Itong contactor na to, makikita nyo sa diagram, yung contactor na yan, nakakonect siya sa emergency stop. Nakakonect siya sa emergency stop. So once na mawala ng makat ng emergency stop o mapindot yung emergency stop, mamamatay itong contactor na to, mawala ng supply ang ating under voltage release, dahil yung contact ng contactor ay nakakonect doon. So once na mawalan ito ng supply dahil sa trip or sa may nag-emergency stop, totally trip off ang circuit breaker. So pag nag-trip to, itong SD contact, ito yung SD contact na yan, ito SD contact, kita nyo yan, nakakonect yan yung dalawang wire, yan, nakakonect na dyan once na nakapunta na yun dito sa ilaw na fault. Itong OP contact naman to, once na naka-switch on o switch off ang circuit breaker, i-off on lang niya yung ilaw. Ito namang start push button, na-connect yan mismo dito sa ating A2. Ito ang A2 terminal. A2 terminal. Dito naman nakakonect ang A2 terminals. Ito naman nakakonect yung stop. Ito naman ang supply ng motor. Ito ang line 1. Ito naman ang line 2. Ito naman naka-interlock once. Dito nakakonect yung reset sa contact na tong nasa ilalim. Yan, ito yung reset, yung kulay blue. Ito naman green, nakakonect papunta dito sa B2. Na once na magkaroon ng supply yan, i-reset niya yung circuit breaker. Ito yung supply, line 1, ito yung line 2. Ito naman yung para sa stop. Yung brown naman sa start. Ito naman ang connection ng contact. Ito naman ang OP. Ito naman yung under voltage release. Under voltage release na nakatap dito sa ating direct contactor. Basta mawala ito ng supply dahil na-press ang emergency stop, mawala ng supply ang under voltage release. Mawala ng supply ang under voltage release at ititrip niya yung circuit breaker natin. So yun guys, tingnan nyo yung diagram. Line 1, lahat yan, inuna ko yung line 1. Katapos inuna ko rin yung line 2. Saan ko na kinonect dito. Itong start papunta sa A2,
circuit breaker. Yung ibang circuit breaker, hindi mo na kailangan lagyan ng supply to. Meron ng supply ang circuit breaker mismo sa loob. Hindi mo na kailangan lagyan ng supply. So ngayon guys, testingin natin. So yan guys, subukan natin testingin yung ating ginawa kung gagana siya. Una switch natin yung circuit breaker. Kung makikita nyo, gumana kagad yung contactor. Kasi okay yung ano mo, hindi mo pa pinipress yung emergency stop. Press mo yung emergency stop, namatay yung ating contactor. I-release mo siya ulit, gagana yung contactor. So okay na to. So kung dito kung makikita nyo, naka-auto tayo. So kung naka-manual tayo, hindi gagana yung ating circuit. Dito lang tayo sa lever. Pero dahil pag naka-manual, dito ka lang magko-control. Pag nilipat mo naman siya sa auto, yan, naka-auto siya. Dito tayo magko-control sa push button. So una natin i-start. Try natin i-start. Kita nyo, nag-switch on ng circuit breaker. At naka-discharge. Tapos nakailaw ang green. So try natin i-off. So, naka-off siya. At nag-automatic charge yung ating circuit breaker. Ngayon, kung nakaganyan siya naka-off, kung try mong i-push ang emergency stop, try mo push ang emergency stop. Kung ganyan siya naka-off, kahit naka-off siya, tapos emergency stop mo, walang pagbabago sa circuit breaker. Hindi siya mag-trip. Pero once na in-on mo siya, switch on mo siya, at try mo, ipundutin yung emergency stop, reset siya. Nag-trip siya. Nag-trip ang ating circuit breaker, nakailaw ang indicator light. Ngayon kahit anong pindot mo ng on, off, hindi gagana. Kahit i-release mo siya, hindi pa rin gagana. Kasi may indicator ka pa na may problema pa yung circuit mo. Ngayon, kaya tayo naglagay ng reset. Kasi meron tayong tatlong uri ng pwede mo siyang control. Automatic, by PLC, local, by manual, at remote, katulad nito. Reset na siya, wala na yung fault. Pwede mo na siyang ayun. Maririnig nyo, may gumaganang motor sa loob. Yung motor yung gumagana. Kahit ano siya. Kahit anong on off mo, pwede mo siyang reset. Kahit nakapress ka dito, pwede siya. Kung makikita nyo, kahit nakapress tayo dito, ito yan, ipipress ko to. Press ko, nawala ng supply yung ating magnetic contactor. Pero pinon ko, nag-trip siya. Trip lang. So yun guys, kung mayroon kayo natutunan sa video ngayon, huwag kalimutang i-like, subscribe at click ka na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos.